Welcome po sa aking munting channel. Huwag din po ninyo sanang kalimutan na mag-like at mag-subscribe, pakihit na rin po ang notification bell para ma-update po kayo tuwing nag-a-upload ako ng video. Maraming salamat po. Ang lihim na kahalili. Kabanata 76 hanggang 80. At George YouTube channel. Kabanata 76. Mas maaga ng 1 minuto. Nang makitang papasok na ang mga customer, dali-daling itinabi ni Philip ang lollipop at tinawag sina Aubrey at Cassandra bago pumunta para salubungin ang mga customer. Maligayang pagdating, lahat. Ako si Philip, ang manager ng tindahan. Nagpakilala siya. Dumating na si Cassandra. Pinulungan siya nito na magayos ng maiinom. Tumanggo si Cassandra at umalis. Tinawag ni Philip si Aubrey dahil hindi pa rin ito nagpapakita. Aubrey. Tumaas ang kilay ni Claire. Hindi naman siya pwede, diba? Mabilis na umiling si Harold. Hindi siya yung tipong magtatrabaho sa mga tindahan, sis. Oo, tama ka. Muling tinawag ni Philip si Aubrey, sa pagkakataong ito ay mas malakas ang boses. Nakilala ni David ang mukha ni Philip. Mukha siyang mataba ngayon, halos hindi na siya makilala ni David. Teka. Hindi ba, Philip? Sa unang tingin ay nakilala ni Philip si David na halos kamukha niya noong bata pa siya, maliban na lang na mas gamwapo siya ngayon. David. Sa pagkakaalam niya, ang pamilya Jackson ay hindi sapat na mayaman para pumasok sa isang premium na tindahan ng Parker, kaya medyo nagulat siya at nalitaw nang makita ang nakangiting si David. Pamilya mo ba ang mga taong ito? Tumanggo si David. Walang paraan, nalaglag ang panga ni Harold, at ganoon din ang ginawa ni Claire nang dir-diretsong naglakad si Aubrey Perez papunta sa kanila. At nakasuot siya ng damit pangkatulong. Mabilis na nagpalitan ng tingin sina Roland at Claudia na parang nagtataka kung bakit nagtatrabaho ang delikadong babaeng ito sa tindahang ito. Ang una nilang naisip ay kung sinasadya niyang magsimulang magtrabaho dito. Umaasang lalabas ang pamilyang Jackson, ngunit muli, kailangan niyang magtrabaho sa isang lugar at kumita ng pera pagkatapos siyang pinalayas ng kanyang ama. Bago pa maipakilala ni Philip si Aubrey, nagpakilala na siya, "Hi, ako si Aubrey. Bago lang ako sa trabahong ito, ngunit pagsisilbihan kita sa abot ng aking makakaya." Umanga si Philip sa kanya. Hindi siya nagsalita ng masyadong mahaba o pinutol ito ng masyadong maikli. Kunin ang tulong nina John at Jack hanggang sa sumama si Cassandra, ipinatong nito ang kamay sa balikat nito at bumulong sa kanya. Bahagya siyang tumanggo kahit na hindi niya nagustuhan ang paglapat ng kamay nito sa kanya ng casual. Halika, pinamunuan niya ang pamilya Jackson habang si Jason ay naninigarilyo sa labas. Si David, gayunpaman, ay hindi gustong sundan si Aubrey. Hinawakan ni Claire ang kamay niya at hinayla siya. Gusto mo pumili ako sa mga suit na hinahawakan niya. Sumirit si David sa kanya. Isipin mo siya bilang isang empleyado. Wala na, mungkahi ni Claire. Madali para sa iyo na sabihin iyon, talagang gustong umalis ni David, ngunit hindi binibitawan ni Claire ang kanyang kamay. Siya ay kumilos ng masyadong bastos para sa kanyang gusto. Paulit-ulit niyang sinasabi sa kanya na dapat niyang gamitin ang pagkakataong ito at pahirapan ang buhay ni Aubrey. Sa anong hanay ng presyo ang gusto mong bilhin? Tanong ni Aubrey. Bagamat sinabihan siya ni Philip na humingi ng tulong kina John at Jack, nakagawa na siya ng maraming beses upang malaman kung ano ang sasabihin at reaksyon ng mga sales personnel. Bukod dito, ayaw niyang makaramdam ng utang sa kanyang mga kasamahan sa unang araw. Siyempre, mabilis na sinabi ni Roland, bibilhin namin ang pinakamagandang suit na mayaalok ng tindahang ito. Pinakamahusay. Kailangang ngumiti si Aubrey sa kabila ng kanyang nararamdaman. Sa kanyang kaunting karanasan, pinananatili niya silang gumagala dito at doon. Alam mo ba kung saan inilalagay ang pinakamagandang damit? Pasiga na tanong ni Claire. Oo, sabi ni Aubrey na pilit tinatakpan. Naglilibot lang ako ng konti para makita mo lahat ng available. Kung ang isang customer ay pumasok sa tindahan upang bumili ng sabon, gagawin mo ba silang maglibot sa buong tindahan? Tanong ni Claire. Ang pangit ng mukha ni Aubrey, pero kailangan pa rin niyang ngumiti. Siyempre hindi. Noon lang ay nagdala si Cassandra ng mga soft drinks at soda sa mga baso at hinayaan ang pamilya Jackson na pumili ng mga inumin para sa kanilang sarili.
Maliban kay David, lahat ng iba ay masayang kumuha ng mga inumin na may kumikinang na mga mata. Hindi na bago sa kanila ang pag-inom ng soft drinks at soda, ngunit ang paraan ng pagtrato sa kanila sa tindahan ang nagpasaya sa kanila. Ginamit ni Aubrey ang pagkakataong iyon para lihim na tanungin si Cassandra kung saan nakalagay ang pinakamagandang damit. Nahulaan ni Claudia ang nangyayari at nag-react ng masama. Ew! Ano ang soda na ito? Muli niyang niluwa ang mga likido sa baso. Sino ang nagsabi sa iyo na magdagdag ng ice cube sa soda? Tinaman niya ng tingin si Cassandra at sabay saglit na tumingin kay Aubrey. Ay, very sorry, ma'am, nagmamadaling kinuha ni Cassandra ang soda glass sa kanya. Karaniwan naming inihahain ang soda tulad nito. Tinasabi mo bang hindi ako karaniwan? Ungol ni Claudia. Hindi po, hindi po. Hindi po yun ang ibig kong sabihin ma'am, pinagpawisan si Cassandra dahil matagal na rin siyang hindi nagtatrabaho dito. Mabilis na pumasok sa eksena sina John at Jack. Lubos kaming nagsisisi sa nangyari. Mabilis kaming mag-aayos ng isa pang sariwa, malakas, at purong soda para sa iyo kung okay lang sa iyo. Manam, huwag na lang magdagdag ng mga hindi kailangan, sabi ni Claudia. Tinamumuhian ko ang mga bagay na hindi kailangan o mga taong hindi kailangan. Nasaktan si Cassandra sa sinabi ni Claudia, pero alam na alam ni Aubrey na siya ang pinupuntirya ni Claudia. Kung si John at Jack ay hindi dumating sa oras at pinatahimik ang mga bagay ng mabilis, si Aubrey ay maaaring nagsalita ng isang masakit na salita o dalawa. Palihim siyang binalaan ni John na maingat na harapin ang mga kliyente. Dinala sila ni Aubrey sa seksyon kung saan ang mga pinakamamahaling damit ay eleganteng nakadisplay sa likod ng mga glass racks na gawa sa mga golden frame. Tinong bibili ng damit ma'am? Tanong ni Aubrey, nakaplaster ang isang artificial na ngiti sa kanyang mukha. At talagang magaling siya. Iyong ex-lover na itinapon mo, pabulalas ni Claire na ikinagulat ng lahat. Mabilis na hinaplos ni David ang kanyang ulo, alam niyang ayaw niyang tamaan siya sa ulo. Napatingin si Aubrey sa ibang mga trabahador. Sa kabutihang palad, si John at Jack ay abala sa pag-aayos ng mga bagay, kaya't maaaring hindi nila narinig ang mga salita ni Claire. Tiningnan niya ang mga mukha ng lahat ng miyembro ng pamilya Jackson at sinabing, sa tingin ko ito ay pinakamainam para sa lahat kung itago natin ang ating personal na kasaysayan sa usapan. Hindi nagustuhan ni Claire, pero dahil ayaw niyang lalo pang inisin si David, nanatili siyang tahimik. Mabuti rin. Tumingin si Aubrey kay David ng blanko ang ekspresyon na para bang hindi pa niya ito nakilala. Lalong nasaktan si David sa kanyang pag-arte at naalala niya ang mga pagkakataong pinaniwalaan niya ito na itinuturing niya itong isang kayamanan gaya ng pag-iisip ng isang ina sa kanyang anak. Mr. David, mangyaring piliin ang mga estilo na ayon sa gusto mo. Ilalabas ko sila para subukan mo. Si David ay patuloy na nakatitig sa kanya nang hindi kumukurap at walang sinasabi. Hindi napigilan ni Aubrey na medyo tensyonado pati ang awkward. Tinapik ni Claire ang balikat ng kapatid at bumulong. Halika, pumili ng ilang damit. Parang sinusuri mo siya. Manager, sabi ni David sa malakas na boses. Mabilis na sumugod si Philip sa pinangyarihan. David, ibig kong sabihin, Mr. David, okay na ba ang lahat? Opo sir, mabilis na sabi ni Aubrey na nakangiti pa rin. Hindi ayos ang lahat, tinuro ni David si Aubrey. Ayokong ipakita niya sa amin ang mga damit. Sa tingin ko wala siyang alam tungkol sa mga suit. Maaari mo bang palitan siya ng isang mas may kakayahang manggagawa? Namutla ang mukha ni Aubrey at hindi na niya napigilan ang pagngiti. Kabanata 77. Alam ni Philip na may nangyari nang tumawag sa kanya ang isang customer. Hindi niya itinago ang kanyang lollipop para lang marinig ang reklamo ng isa niyang kaibigan tungkol sa isa pang kaibigan na alam niyang nakadate. Wala siyang ideya kung kailan sila naghiwalay o kung ano ang nangyari, ngunit ramdam niya ang tensyon at hidwaan sa pagitan nina David at Aubrey, ngumiti siya ng maayos. Oo naman, sir. Bibigyan ka namin ng pinakakaranasan na pares ng mga katulong. Pagkatapos ay inilaan ni Philip sina John at Jack sa pamilyang Jackson na ikinatuwa ng magpinsan dahil makakatanggap sila ng mga tip. Ang pagkawala ng mga customer ay isang napaka-demotivating bagay, ngunit hindi masama ang pakiramdam ni Aubrey sa bagay na iyon. Gamaan ang pakiramdam niya na hindi na niya kailangan pangharapin ang pamilya Jackson.
Kahit hindi niya makuha ang tip, okay lang sa kanya iyon. Hindi rin siya pinapagalitan ni Philip o kung anuman, kaya okay lang siya sa mga nangyari. At muli, sa likod ng kanyang isip, nahihirapan siyang tunawin ang katotohanan na tinanggihan ni David ang kanyang mga serbisyo. Hindi maganda sa pakiramdam. Ganito ba ang naramdaman niya noong tumanggi akong pakasalan siya? Habang pinananatiling abala ni na John at Jack si David, si Claudia ay hindi napigilan. Patuloy kayong nagsusuri. Ako at si Claire ay titingin sa paligid. Tinama niya si Claire. Humisi si Claire. Inay, alam ko ang ginagawa mo. Haha, kinurot ni Claudia ang pisngi ng anak. Ikaw talaga ang anak ko. Maya-maya, huminto sila sa section kung saan nakatayo si Aubrey. Lumipas ang ilang segundo. Hanggang kailan mo kami titigilan? Tanong ni Claudia. Kunin ang mga damit mula sa mga istan. Alin po ma'am? Pinipigilan ni Aubrey ang kanyang emosyon at magalang na nagtanong. Lahat sila. Lahat. Nanginginig ang puso ni Aubrey. Kung ilalabas niya silang lahat, kailangan niyang ibalik ang lahat sa kanilang mga lugar pagkatapos, para hindi niya maitago ng husto ang kanyang inis. Sigurado ka ba? Bakit hindi muna tayo magsimula sa isang dosenang pares? Gawin mo lang ang sinabi mo, malamig na sabi ni Claudia. Yes, ma'am, sinimulan ni Aubrey na kunin lahat ng damit sa mga rack sa likod niya. Hindi ako makapaniwala na tinatawag kong ma'am ang babaeng ito. Pagdating ng oras ko, paiiyakin ko siya. Tawang-tawa si Claire nang makita si Aubrey na nahihirapang buhatin ang mga salansan ng mga damit dahil mas mabigat ang mga iyon kaysa sa inaasahan niya. Nainis naman si Aubrey sa walang hiyang tawa ni Claire, pero nakaarte lang siya na parang walang tenga pansamantala. Claire, bakit hindi ka pumunta at dalhin sa akin ang mobile ng papa mo? Tanong ni Claudia sa anak kaya dali-daling umalis si Claire. Para makapaghanap ng trabaho magdamag, bumulong si Claudia ng sapat para marinig ito ni Aubrey. Nagtataka ako kung kaninong sausage ang kinain mo. The manager, malamang. Labis na ikinagalit ni Aubrey ang mga sinabi ni Claudia, at gusto niyang sampelan si Claudia hanggang sa tumalsik ang lahat ng ngipin nito. Ngunit kahit papaano ay makapagbigay siya ng galit na tingin ngayon. Anymore, at baka bigyan niya ng pagkakataon si Claudia na maghanap ng mali sa kanya at gamitin iyon bilang dahilan para ireklamo siya sa manager. Wala kang magagawa kung hindi titigan ako, walang pakialam na sabi ni Claudia. Habang nandito ka sa labas na kumakain ng mga sausage sa kaliwat kanan para manatili ang trabaho mo, ikakasal si David sa anak ng isa sa pinakamayamang tao sa mundo. Gagastos siya ng mas malaking pera araw-araw kaysa kikitain mo sa isang buong buwan sa pagtatrabaho sa maliit na tindahang ito. Ano ang nararamdaman mo? Nagsisisi ka ba na tinanggihan mo siya ngayon? Pakipili ng damit sabi ni Aubrey. Sa totoo lang, dapat akong magpasalamat sa iyo, hindi tumigil sa pagsasalita si Claudia. Kung hindi mo tinanggihan ang proposal ni David, hindi siya papayag na pakasalan si Sarah kahit na gumuho ang langit. Maganda mong sinira ang puso niya, para pagalingin ito ni Sarah pagkatapos ng kasal. Ang pamilyang Jackson ay talagang may utang na loob sa iyo para sa pagbabago ng lahat ng aming kapalaran. Ma'am, nagngangalit si Aubrey, ang mga damit. Mangyaring pumili. Oo, normal na kumilos si Claudia nang bumalik si Claire. Nagsimula na rin kunan ng litrato ni Claudia ang mga damit at sabay kuha ng pictures ni Aubrey. Anong ginagawa mo? Nagsimulang lumundag ang puso ni Aubrey. Claire, marami kang kaibigan sa social media di ba? Tanong ni Claudia. Oo, nanay. Sisiguraduhin kong may post ang lahat ng mga larawan, kaya huwag mag-alala. Babae ko yan. Umulo ang dugo ni Aubrey. Tanggalin ang mga larawang binalaan niya. O ano? Papaalisin mo kami? Inosenteng tanong ni Claire. Pagmamayari ba ng pamilya Perez ang tindahang ito? Ay, teka, hindi ka na parte ng pamilya Perez, di ba? Tama na si Aubrey. Ikaw maliit na asong babae. Gusto mo bang mamatay sa aking mga kamay? Tinakot mo lang ba na papatayin mo ang anak ko? Gulat na bulalas ni Claudia. Malakas ang boses niya para maabot si Philip. Napamulat ng mata si Philip na dumidila sa kanyang lollipop. Ano na ngayon? Itinabi niya ang lollipop at tumayo sa kinauupuan niya, pero maya-maya lang, may bagong customer na pumasok sa tindahan. Sila George at Emma.
Hindi nakilala ni Philip ang matanda, ngunit nakilala niya si Emma. Yan. Bakit siya nandito? Napilitan si Philip na alalahanin ang mga mapait na sandali nang si Philip ay nakipagpustahan sa kanyang mga kaibigan. At ninakaw ang bisikleta ni Emma pagkatapos ng paaralan at pumunta sa kanyang tahanan. Dumiretso si Emma sa kanyang tahanan at hinampes siya ng kanyang tsinela sa harap mismo ng kanyang mga magulang. Kung hindi lang siya pinigilan ng mga magulang niya ay binitukan na niya ito pabalik. Mula noong araw na iyon, nagtanim siya ng sama ng loob kay Emma. Walang paraan na ang kawawang asong babae ay maaaring magbayad para sa kahit na ang pinakamurang bagay sa tindahan na ito, kaya ang matanda na kasama niya ay dapat na mayaman. Paano niya nakilala ang lalaking iyon? Nagmamadali siyang lumapit at sinalubong sila ng may magalang na ngiti sa labi. Hindi man lang nakilala ni Emma si Philip dahil matagal na rin noong huli niya itong nakita. Si Philip ay hindi rin aktibo sa social media. Ikaw ba ang manager? Tanong ni George sa kanya. Oo. Gusto ko ang pinakamagandang suit na babagay sa kanya, sa ngayon, sabi ni George sa kanya. Kung matutugunan nila ang aming mga inaasahan, gagawa kami ng custom na order pagkatapos. Halatang nagulat si Philip. Ang mga custom na suit ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $300,000, kaya bakit ang matandang ito ay gumagastos ng malaki para kay Emma? If you don't mind me asking. Apo mo ba siya? Tanga ka. Magkamukha ba kami? Napasimangot si George. Personal secretary ko siya. O nako, patawarin mo ang katangahan ko, mas naiintindihan na ni Philip ang mga bagay-bagay. Nanatili siyang nakatitig kay Emma. Nakuha ko na. Dapat ay natulog siya sa kanya, at naghagis ito ng pera para sa kanya. Nakakainis siya dating matuwid, pero sa huli, kahirapan ang nagtulak sa kanya para maging gold digger, ha? Kakaibang saya ang naramdaman niya sa hindi malamang dahilan. Pakiusap sumunod po kayo sa akin. Pinangunahan niya ang dalawa. Habang sinusundan ni Emma si Philip, nagtaka siya. Nakita ko na ba siya dati? May dumaan sa kanya at nagpatuloy sa paglalakad ng hindi humihingi ng tawad. Si Jason iyon. Sino itong mayabang na tusok? Ungol niya sa ilalim ng kanyang hininga. Ang kailangan lang niya ay ang laki niya. Ang kanyang mga mata ay nanatili kay Jason, at sa kanya ay umiling-iling, pumunta siya at tumayo sa tabi ng pamilya Jackson. Bukod dito, naroon si David. Pinunasan ni Emma ang kanyang mga mata at muling tumingin. Nandoon pa rin si David. Natuwa siya kaya nakalimutan niya si George at nagmadaling pumunta sa pamilya Jackson. Manem. Natural, tumingin si George kay Emma at iniisip kung saan siya pupunta. Hindi maganda ang isang ito, umiling si Roland sa gulat. Ipakita ang susunod. Tatay, lahat ng ito ay mabuti. Maaari kang pumili ng sinuman, iminungkahi ni David. Wala kang alam. Hayaan mo akong harapin ito, sagot ni Roland na nagpabuntong hininga kay David. Palagi kang may huling sasabihin sa halos lahat ng mahahalagang bagay sa buhay ko. Ikaw pa nga ang nagdesisyon kung sino ang dapat kong pakasalan. Napaisip si David. Ngayon, ikaw na ang magdedesisyon sa wedding suit ko sa sarili mo. Hindi mo ba ako bibigyan ng kahit isang pagkakataon hanggang sa huli? David. Nilagay ni Emma ang kamay niya sa balikat niya. Kuya Roland. Harold. Excited niyang tinignan ang mukha nilang lahat. Habang si David ay nagulat nang makita siya, si Roland ay nagulat. Mabilis niyang sinulyapan si Jason na nakatitig na kay Emma, parang iniisip kung anong relasyon nila ni David. O hindi. Dumagundong ang puso ni Roland sa kanyang dibdib. Kailangang dumating ang tanggang ito kapag nasa paligid si Jason. Kung magsisimula siyang pagdudahan tayo ngayon, matatapos na ang lahat. Nandito ka ba para bumili ng suit? Tanong ni Emma kay David. Alin sa mga ito ang na-shortlist mo hanggang ngayon? Tumingin si David kay Roland. Bakit ka nakatingin kay Uncle Roland kapag tinanong kita? Tanong ulit ni Emma. Si Uncle Roland ba ang bumibili ng suit, hindi ikaw? Inis at ikinahiya ni Emma sa parehong oras kay Roland. Itinaas ni Jason ang kanyang cellphone. Napansin iyon ni Emma. Hoy, kinunan mo lang ba ako ng litrato? Walang pag-aalinlangan niyang tanong. Walang sinabi si Jason, ngunit mas nababalisa ngayon si Roland. Hindi ka maaaring kumuha ng litrato ng iba nang walang pahintulot.
Tanggalin ito, mahinang hiling ni Emma dahil akala niya kasama si Jason sa pamilya Jackson. Hindi kita nakuhanan ng picture, poker face na nagsinungaling si Jason at ibinalik sa bulsa ang mobile. Tinignan ko ang oras. Wala nang iba pa. Umunat ang noo ni Emma at tumingin kay Roland. Tiyo, sabihin sa kanya na tanggalin ang larawan. Tumalon ang puso ni Roland na parang kuneho. Aatakihin ako sa puso ng walang alam na babaeng ito. Kabanata 78. Aatakihin ako sa puso ng walang alam na babaeng ito. Hindi napigilan ni Roland ang kanyang matalo sa kanyang ribcage. Sino siya? Tanong ni Jason, ang kanyang tingin ay parang isang matalas na punyal. Siya. Nakangiti si Roland na parang sanggol na bakulaw na nakaamoy ng saging sa unang pagkakataon, ngunit walang ibang salita ang lumabas sa kanyang isipan kahit anong pilit niya. Sino ako? Ako ang matalik na kaibigan ni David dahil siya ay clumsy pa rin sa pag-buttons ng kanyang kamiseta, pagmamalaki ni Emma. Alam ko kung paano siya kumakain at humihilik kapag natutulog. At alam ko pa kung kailan siya tumatalon. Tinundot niya ang baywang ni David na halos tumalon ito sa kanyang mga paa. Tingnan mo, sinabi ko sa iyo. Emma. Napahawak si David sa tenga niya. Tinabi ko sa iyo ng maraming beses na huwag gawin iyon. Tinundot muli siya ni Emma na pilit na binitawan ang kanyang tenga. Lumayo ito ng isang hakbang sa kanya at nakangiti pa rin. Anyway, andito ako sa amo ko, kaya hindi ko siya mapaghintay. Ito ay Palam. Umalis siya kasing bilis ng pagdating niya. Nag-aalinlangan na tumingin si Roland kay Jason na may mukha ng constipated na buwaya. Hindi ko talaga mabasa ang ekspresyon niya. Kung sasabihin niya sa mga magulang ni Sarah ang tungkol sa babaeng ito, maaaring maging komplikado ang mga bagay ng hindi kinakailangan. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Gayunpaman, walang sinabi o tinanong si Jason. Samantala, naglilibot si Philip sa tindahan at agad na sumimangot matapos makita si Aubrey na naglalabas ng napakaraming damit mula sa mga rack. Bakit mo inilabas ang lahat ng damit na ito? Sa tingin mo ito ay circus? Pinakiusapan nila ako, sinisi ni Aubrey sina Claudia at Claire. Oo, ginawa namin, mabilis na sagot ni Claire dahil feeling niya magsisinungaling ang nanay niya. Oh, mangyaring patuloy na maghanap hanggang sa mahanap mo ang mga tama, magalang na sabi ni Philip. Kung gusto mo ng maraming damit na may parehong disenyo, maaari rin naming ayusin iyon. At saka siya bumulong kay Aubrey. Huwag lang gawin ang lahat ng hinihiling sa iyo ng mga customer. Wala kaming ideya kung bibilhin ba talaga nila ang anumang produkto o hindi. Kaya kailangan naming pag-usapan ang aming paraan upang maiwasan ang anumang bagay na hindi kinakailangang makagambala sa amin. Tumanggo si Aubrey. Isang saglit, si Philip ay hindi kamukha ng dati niyang kaibigan kundi manager ng isang clothing store. Dinalhan ni Cassandra ng soda si Claudia na hindi nagreklamo sa pagkakataong ito. Inilaan ni Philip si John kay George. Nang sumama sa kanya si Emma, natarante siya nang makita si Aubrey sa damit ng manggagawa. At saka, tinutulungan niya sina Claudia at Claire. Gusto ni Emma na makasama si Claudia sa ganitong kapaligiran at kung maaari ay mapalapit sa kanya, ngunit sa huli, hindi niya magawang baliwalain ang kanyang amo. Siya ay tahimik at masunurin na pumili ng 4 na suit mula sa mga ipinakita sa kanya ni Jack. Ang bawat isa sa mga suit na iyon ay nagkakahalaga ng higit sa $18,000. May mga suit na nagkakahalaga ng higit sa $100,000 sa tindahan, ngunit hindi para sa mga sekretarya ang mga iyon. Madaling mabili ni George si Emma ng mga damit na iyon, ngunit gusto rin niyang panatilihin itong grounded, kaya binili niya ang pinakamagandang damit sa hanay ng presyo na ito. Gayunpaman, ang kanyang 4 na suit ay halos idagdag sa taunang sweldo ni Aubrey, na nakita ni Aubrey na napakahirap na matuno. Ang parehong babae na naghain ng kanyang pagkain sa restaurant ilang araw na ang nakalipas ay bumibili na ngayon ng mga deluxe item pagkatapos makakuha ng mataas na sweldong trabaho. Hindi man siya direktang kinumpronte ni Emma, napahiya pa rin si Aubrey. Nagalit siya sa mga nangyari sa kanya. Siya dapat ang bibili ng damit, naisip niya. Para bang hindi iyon sapat, pumili si Aubrey ng kalahating dosenang sunod sa moda na pang-itaas at pang-ibabang set na nagkakahalaga ng $100,000. Napakaraming pera para sa isang batang babae na nasa kanyang ika-10 pamantayan. Hindi makapaniwala si Aubrey.
Ang pagbibigay ng halik ni Claire sa kanyang ina ay hindi rin nakatulong sa kanya. Tumama sa bubong ang inggit ni Aubrey. Nais niyang mahalikan pa rin niya ang kanyang ina, at bigla niyang namiss ang kanyang ina. Pumunta si Claire upang subukan ang kanyang mga damit. Iniwan nitong mag-isa si Claudia kasama si Aubrey. Magkano ang sahod mo? Tanong ni Claudia na hindi gaanong magalang. Hindi ako obligado na sabihin sa iyo iyon, mabilis at matalim na sagot ni Aubrey. Hindi niya inaasahan ang anumang tip mula sa kuripot na si Claudia, kaya hindi niya naramdaman ang pangangailangan na sumipsap sa kanya. Ayaw mo ba ng grand tip? Tanong ulit ni Claudia. Pinapayagan akong gumastos ng $1,000,000 sa aking mga damit, kaya pinapayagan din akong magbigay ng libu-libong dolyar kung gusto ko. Bumibilis ang tibok ng puso ni Aubrey. Wala akong pera para umupa ng kwarto pagkatapos ng trabaho. Kailangan ko ring bumili ng mobile. Iniisip kong hilingin kay Philip na bigyan ako ng utang, ngunit hindi ko na kailangang paulit-ulit na umutang sa kanya. Kung makakakuha ako ng disenteng tip, mababayaran ko ang isang buong buwang upa. But the thing is, she squinted her eyes at Claudia. Magbabayad ba talaga ang babaeng ito ng magandang tip? Pinipilit ang sarili na magsalita, sabi niya, $75,000. Oh, iyon ay medyo mataas para sa isang baguhan, Claudia sounded impressed. Tiyak na magaling ka talagang kumain ng sausage, kung gayon. Nagnganga ang ngipin ni Aubrey. Wala ka namang balak bigyan ako ng tip, di ba? Sa totoo lang, ginawa ko, ngunit nakikita kung paano ka nakikipag-usap sa akin ng informal, sa palagay ko hahayaan ko ang aking anak na babae na magpasya sa iyong tip. Sabi ni Claudia. Ibig kong sabihin, sinampal mo siya, hindi ba? Hindi ba dapat makakuha din siya ng patas na pagkakataon para mabayaran ang kanyang utang? Namula ang noo ni Aubrey dahil sa pamamaga ng nerbyo sa rehiyong iyon. Paumanhin sa isang segundo. Umalis siya sa lugar, at ginamit ni Cassandra ang pagkakataon upang punan ang pwesto. Gayunpaman, hindi nagpakita ng interes si Claudia kay Cassandra at sinabi sa kanya na maghihintay siya hanggang sa bumalik si Aubrey. Samantala, lumabas si David mula sa changing room, nakasuot ng $1,400,000 worth dark brown suit. Dad, ano ang hitsura ko? Tanong niya pero hindi ang papa niya ang nasa labas kundi si Aubrey ang dumating para uminom ng tubig. Nang makita niya si David, natahimik siya ng ilang segundo. Ang madilim na kulay ng suit ay nagpaganda ng kanyang kutis at nagpainit sa kanya. Kahit na mahigit 6 na buwan siyang nakipag-date sa kanya ni Aubrey, hindi siya kailanman nagkaroon ng ganitong uri ng nakakapukaw na pakiramdam mula sa pagtingin lamang sa kanya. Kaya lang, ibang-iba ang hitsura niya pagkatapos ng isang cool na gupit, pagdaragdag ng magandang make-up, at pagkatapos ay nagsuot ng suit na akmang-akma sa kanyang frame. Inalis ni Aubrey ang ulo niya at kinagat ang ibabang labi. Pinagmasdan ko lang ba ang bastos na iyon? Walang paraan. Siya ang pinakamahusay na above-average looking. Nakipag-date ako sa mga lalaking mas gwapo, kaya hindi ako maaaring maakit sa unggoy na ito na tapos na ang make-up. Para kang prinsipe, malakas na nagsalita si Roland nang makitang nasa malapit si Aubrey at nakatingin sa ibang direksyon. Lahat ng ex-girlfriend mo ay mamamatay sa panghihinayang kung makikita ka nila ngayon. Lahat ng ex-girlfriend niya. Well, isa lang naman ang naging girlfriend niya, kaya naintindihan ni David na sinadyang tinutusok ng kanyang ama ang isip ni Aubrey sa sarili niyang paraan. Hindi ako ganito kaganda noong bata pa ako, dagdag ni Roland. Kung ginawa ko, sinubukan ko sana ang swerte ko sa mas maraming babae para sigurado, haha. Noon lang, napansin ni Jason si Aubrey at sumimangot. Anong ginagawa niya dito? Mga kaisipang damaloy sa kanyang isipan. Walang paraan na malalaman niya na pupunta kami dito dahil nagpasya akong pumunta sa tindahan na ito sa umaga. Teka, yung uniform na suot niya. Dito siya nagsimulang magtrabaho. May hindi maganda sa pakiramdam, kaya lumabas si Jason sa labas ng tindahan at tinawagan si Albert. Nagtatrabaho siya ngayon sa tindahang ito, sir. Sigurado akong babayaran siya ng hindi bababa sa $50,000 taon-taon. Gusto mo bang tanggalin ko siya sa trabaho niya? Kung kumikita siya sa sarili niya, hayaan mo na lang siya, sabi ni Albert. Siguradong mali ang ginawa niya sa amin, pero pinarusahan na namin siya. Hindi na kailangan pangguluhin pa ang buhay niya. Nakuha ko. Teka, kamusta si David?
Hindi naman masama ang pakiramdam niya dahil sa presensya ni Aubrey sa tindahan, di ba? Mukha nga siyang abala, pero sinabihan din niya ang manager na alisin siya sa paningin niya. Haha, ang sarap pakinggan. Kailangan niyang maging ganoon kalaki ang awtoridad laban sa babaeng nagmaltrato sa kanya. Anyway, bantayan mo siya palagi. At huwag mo na akong tawagan. Busy ako ngayon. Opo, Ginoo. Ipagpaumanhin niyo po, Ginoo. Natapos ang tawag. Pagkatapos ay nag-dial si Jason ng isa pang numero. Ganyan ang sitwasyon, ma'am. Maaaring sinabi ni Albert iyon. Ngunit hindi natin basta-basta mapaparamdam na ligtas siya nang hindi man lang siya pinapahirapan sa mga lansangan sa loob ng ilang linggo, nagsalita si Carol mula sa kabilang dulo. Naiintindihan mo ang ibig kong sabihin. Oo, ma'am. Tisiguraduhin kung mawawalan siya ng trabaho. Manam, at huwag hayaan ang pamilya Jackson na gumastos ng labis sa kanilang mga damit. Si David ay exception dahil siya ang lalaking ikakasal. Ngunit ang kanyang pamilya ay hindi gaanong kailangang mag-stand out, at may pakiramdam ako na maaari nilang ibenta ang mga damit na iyon pagkatapos ng kasal. Naintindihan. Inilagay ni Jason ang mobile sa kanyang bulsa at pumasok sa tindahan. Naisipan niyang makipag-usap sa sabsaban, ngunit nang makita niya ang kausap ni Philip, tumigil siya sa kanyang paglalakad. George Reed. Anong ginagawa niya dito? Kabanata 79. Kasama si George, ayaw makipag-usap ni Jason kay Philip. Tahimik siyang lumabas ng tindahan at kumuha ng tabako. Anong ginagawa ng lalaking iyon dito? Bumibili ba siya ng suit? Hindi, bakit siya mismo ang pupunta rito para bumili ng mga suit? Nagpaplano ba siyang bumuo ng isang uri ng pakikipagsosyo sa kumpanya ng pananamit na ito at kaya dumating upang suriin muna ang kanilang kalidad? Kung ganoon ang kaso, dapat kong sabihin ito kay Sir Albert, ngunit partikular niyang sinabi sa akin na huwag tumawag. Ang paghit-hit ng isang tabako ay hindi masyadong nakatulong sa kanya, kaya sinindihan niya ang pangalawa at hinihit-hit ang dalawa ng sabay. Samantala, dumating si David upang ipakita ang kanyang dark brown na suit kay Claudia. Hindi niya sinabi ang hitsura nito dahil iniisip niya kung ano ang magiging hitsura ni Harold sa suit na ito. Sa ngayon, lahat ng atensyon ay kay David, pero kung kasing edad ni David si Harold, ito ang suot ni Harold, naisip niya. Nanay, ano ang hitsura ko? Tanong ni David. Mukhang maganda ka, pinilit ni Claudia na ngumiti, at saka hinanap ng mata niya si Harold. Saan siya nagtatago? Maya-maya, napansin niya si Harold na nakaupo sa di kalayuan at naglalaro sa mobile ni David. Itong tanga. Imbes na pumili ng damit, naglalaro pa. Kumulo ang dugo niya, pero hindi niya pinuntahan si Harold dahil alam niyang sasampalin niya ito kung pupuntahan niya ito ngayon. Nandoon din si Aubrey dahil customer niya si Claudia. Ang mabuti ay isang maliit na salita, pumasok si Emma sa eksena dahil wala si George. Mukha kang phenomenal. Kung tatanggalin mo lang itong hindi kinakailangang tali. Tinanggal niya ang korbata, ayan. Ang init-init mo ngayon. Nagmamalabis ka na ngayon, Emma. Hindi ako. Hindi mo lang alam ang totoong halaga mo, yun lang. Hindi nagustuhan ni Claudia ang pagiging masyadong palakaibigan ni Emma kay David at kung paano rin siya hindi nilalabanan. Ang antas ng kaginhawaan sa pagitan nila ay nagpagulo sa kanya. Emma, parang may trabaho ka na ah. Magkano ang sahod mo? 20,000 kada taon, marahil. Hindi, ito ay 150. Ibig mong sabihin 15,000, ha? Iyan ay medyo mataas para sa iyong pamantayan. Mabuti para sa iyo. 150,000 ito, tita, hindi 15,000, diin ni Emma ang kanyang mga salita. Ano? Napakurap siya ng 2 beses si Claudia. Hindi niya maitago ang gulat at gulat. Saan mo nakuha ang trabaho? Sinong tanga, ang ibig kong sabihin, sino ang nagbigay sa iyo ng trabahong iyon? Kung may isang taong handang bayaran si Emma ng ganoong kalaking sweldo, pagkatapos ay naniniwala si Claudia na maaari rin niyang subukan ang kanyang kapalaran. Siguradong hindi tanga ang nagbigay sa akin ng trabaho, tita. Walang pag-aalinlangan na sabi ni Emma na medyo hindi komportable si Claudia. Haha, pilit pa ring tumawa si Claudia. Naka-jackpot ka talaga. I'm so happy for you. Nakatitig pa rin si Emma kay Claudia, ngunit hindi ito umimik.
Kung nakuha ko ang trabahong ito bago sila nagpasya sa pagpapakasal ni David kay Sarah, papayagan kaya ako ni Tita Claudia na pakasalan si David. Ngayon, wala siyang sagot sa ganoong tanong. Medyo umubo si Claudia. Excuse me, umalis siya sa lugar para uminom ng tubig. Gustong hawakan ni Emma ang kamay ni David habang nanunood si Aubrey, pero hindi niya naramdaman ngayon na alam niyang engaged na si David. Medyo huminga ng malalim, tinapik niya ang balikat niya at sinabing, "Busy ka siguro, kaya tatawagan kita mamaya." Pagkasabi niya nun ay naglakad na siya palayo, naiwan si David at Aubrey sa lugar na iyon. Paalis na si David nang hindi man lang tumitingin sa kanya, pero sabi ni Aubrey, "Teka." Hindi huminto si David noong una, ngunit pagkatapos ng ilang hakbang, natigil siya at napasulyap sa kanya. "Hindi ako nagsisinungaling nang sabihin kong mahal kita," mahinahong sabi ni Aubrey, sinusubukang magmukhang kumpiyansa, ngunit ang kanyang mga salita ay halatang nagpagalit kay David. "Makinig ka muna sa mga salita ko. Ang pag-ibig sa pagitan ng isang lalaki at isang babae ay maaaring sexual na pagpukaw o proposal sa negosyo. Kaya nung sinabi mong mahal mo ako, naniwala ako sa iyo kasi. Tinong hindi maaeroyo sa kagandahan ko. At the same time, may mga pagkakataong medyo naaeroyos ako sa iyong intimacy noong mga panahong nagde-date tayo." Nagtadyas ang ngipin ni David. "Kaya tinutumbasan mo ang aking pag-ibig sa sexual na pagpukaw. Love ang tawag mo dyan." "Oo, hindi," umatras si Aubrey, "at hindi mo maitatanggi dahil maraming timnes na sinubukan mong makipagtalik sa akin pero tumanggi ako. Walang ibig sabihin yun. Marahil para sa iyo ay wala itong ibig sabihin. Ngunit ito ay nangangahulugan ng lahat sa akin. Tulad ng kung paano ang iyong kasal kay Sarah Jones ay walang iba kundi isang panukala sa negosyo. Kahit na wala akong ideya kung bakit ang isang napakayamang pamilya tulad ng pamilyang Jones ay gustong pakasalan ng isang lalaki mula sa wala kahit saan." Naikuyom ni David ang kanyang mga kamao. "Pwede mo akong suntukin kung gusto mo," mabilis na sabi ni Aubrey, "but you can't disprove me. Sabi mo naghahanap ka ng babaeng magmamahal sa'yo, pero sa huli, nagpakasal ka para sa pera. Hindi ba ironic? Pero ayos lang. Ang mayroon kami ay pag-ibig, at itong arranged marriage na mayroon kayo ay isa ring anyo ng pag-ibig, sumasang-ayon ka man sa akin o hindi." Nagsimulang maglakad palayo si David, nakakuyom pa rin ang mga kamay. Napangiti ng mahina si Aubrey. "Oo. Maging emosyonal at guluhin ang iyong sariling kasal, mangyaring. Kung makansela ang kasal mo ni Sarah, ako na ang pinakamasayang babae sa mundo." "Anong sinabi mo sa kapatid ko?" Ngayon lang bumalik si Claire. Wala," tulala si Aubrey. "Pinagagalitin niya ako sa lahat ng ginawa ko sa kanya. At deserve mo ang lahat ng iyon," sabi ni Claire. Napayuko na lang si Aubrey nang walang sinasabi. "Maghintay ka lang, maliit na P*K. Sa sandaling gumawa ka ng isang kaaway mula sa pamilya Jones, ako ang unang darating at gugulo ang iyong buhay." Bumalik din si Claudia at tinanong si Claire, "Nagustuhan mo ba ang mga damit?" Tuwang-tuwang tumango si Claire ng 3 beses, "Gusto ko sila. Napakaganda ng kalidad ng tela. Sige. Ngayon, oras na para bigyan mo ng tip ang babaeng ito," magalang na sabi ni Claudia, turo kay Aubrey, na malaki ang naitulong sa amin. Ilang segundo ring tinapik ni Claire ang daliri sa labi at tinanong si Aubrey, "Maaari mo bang sabihin sa akin kung magkano ang natitira sa 1,000,000 pagkatapos mong pagsamahin ang mga presyo ng lahat ng 6 na damit na pinili ko?" Mabilis na nakalkula ni Aubrey ang mga presyo. Ang kabuoang halaga sa. Tumimangot siya bago pa man sabihin ang presyo. 999,999. Oh. Kinokontrol ni Claire ang kanyang ekspresyon at magalang na sinabi, "Malapit na sa 1,000,000 iyon. Maaari mong makuha ang natitirang pera bilang tip." Paf! Halos pumagalpak sa tawa si Claudia, at sa sobrang pagmamalaki niya kay Claire, hinalikan niya ito sa ulo. Natagpuan ni Aubrey ang kanyang sarili na namumula sa sobrang galit at ang ilang mga buhok ay tumayo sa galit. Itong mga bastos na P*K. Kasabay nito, si George ay lihim na nagnanakaw ng mga sulyap kay David mula sa malayo. Nang makita ang kanyang apo na nakasot, mukhang napakapino, tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Inilagay niya ang kanyang mga daliri sa ilalim ng salamin at pinunasan ang kanyang mga luha.
Gusto niyang yakapin si David ng mahigpit, ngunit hindi niya magawa iyon ngayon na labis na nagpadiin sa kanyang dating puso. At wala siyang ibang dapat sisihin kundi ang sarili niya sa lahat ng ito. Hindi ko gusto ito. Pasanin kahit sa aking pinakamasamang kaaway. Kabanata 80. Tinabi ni Jason kay David na dapat lang siyang bumili ng puting suit para sa kasal. At dapat siyang bumili ng hindi bababa sa dalawa sa mga ito para lamang mapanatili ang isa bilang extra kung sakaling may mangyari sa pangunahing suit. Kaya, bumili si David ng kabuoang 3 suit. 2 puti at 1 kayumanggi. Bumili din siya ng 2 matching puting pantalon at 1 pares ng brown na pantalon. Ang lahat ng ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 18 milyon ng magkasama. Pinili ni Roland ang kanyang sarili ng isang suit na nagkakahalaga ng $820,000. Si Harold, gayunpaman, ay bumili ng higit sa 2 dosenang suit at fashion t-shirt at pantalon na magkakasamang nagkakahalaga ng mahigit $770,000. Bumili din si Claudia ng mga gintong pinahiran na damit na nagdagdag ng eksaktong 1 milyon. Si Roland ay nagbigay ng tip kay John ng $1,000. Binigyan ni Claudia si Cassandra ng $100 dahil sinabihan siya ni Roland. Binigyan ni Claire si Aubrey ng $1. Si George naman ay nagbigay na kay Jack ng $3,000 at umalis na. Matapos malaman kung magkano ang tip ni John, pinaghiwalay ni Jason si David na magbigay ng $5,000 sa bawat manggagawa sa tindahan, kasama si Aubrey, gamit ang dahilan ng kanyang kasal. Hindi tumanggi si Aubrey na kunin ang tip dahil kailangan niya ang pera na iyon, at ang pamilya Jackson din ang responsable sa kanyang pagpunta sa mga lansangan. Kaya naniwala siyang mas malaki ang utang nila sa kanya. Walang sino man sa pamilyang Jackson, kabilang si David, ang nagustuhang magbigay ng pera kay Aubrey, ngunit dahil pinilit sila ni Jason, hindi sila makakalaban sa kanya. Pagkatapos, dinala ni Roland ang kanyang pamilya sakay ng kanyang marangyang SUV. Gayunpaman, nanatili si Jason sa tindahan. Matagal nang umalis si George, kaya malaya niyang nakakausap ang manager ngayon. Pinaupo ni Philip si Jason sa kanyang upuan dahil nakatanggap din siya ng $5,000 na tip mula kay David. Nang makita kung paano nanatili si Jason, naisip ni Philip kung gagawa ng maramihang order si Jason, kaya mukhang napakasaya niya. Gayunpaman, sabi ni Jason, gusto kong gawin mo ang isang bagay para sa akin. Kahit ano, sir. Sabihin mo lang ang salita. Fire Aubrey. Huminto si Philip. Patawad. Akala niya mali ang narinig niya. Tama ang narinig mo sa akin. Tip-in si Aubrey. Pilit na ngumiti si Philip. Hindi ko gets. Bakit mo siya gustong tanggalin, sir? Anong kasalanan ang ginawa niya? Hindi ba siya nagtrato sa iyo at sa iyong mga tao ng maayos? Hindi mo kailangang malaman ang buong kwento. Kung tatanggalin mo siya, bibigyan kita ng $10,000, sabi ni Jason na ikinagulat ni Philip. Samantala, kausap ni Aubrey si Cassandra. $5,000. Nagtatalon pa rin si Cassandra sa sarap. Hindi pa ako nakatanggap ng ganito kalaking tip sa buhay ko. Hindi pa rin ako makapaniwala. Hindi ito totoo, tama. Pakikurot ako. Tinurot siya ni Aubrey para sumimangot pero tuloy-tuloy ang pagtawa ni Cassandra pagkatapos. Alam kong nagnanakaw ang mga boss sa mga tip namin, kaya hindi kami magnakaw ni Philip, hindi ba? Nag-aalangan na tanong ni Aubrey sa kanya. Parang hindi naman. Mabilis na sabi ni Cassandra. Kasing halaga din ang natanggap niya, di ba? Tsaka malapit sa $200,000 ang sweldo niya. Higit pa sa triple ang sweldo ko. At nakakatanggap siya ng tip sa tuwing may mga order online o sa pamamagitan ng telepono, kaya malamang na lumampas ang kanyang buwanang halaga ng tipong sa kanyang sweldo. Napahawang ang bibig ni Aubrey. Wow! Ibig sabihin kumikita siya ng halos $250,000 bawat taon. Ganyan ba kalaki ang kinikita ng lahat ng manager ng kumpanyang ito? Umiling si Cassandra. Hindi. Sa tingin ko ay may magandang record si Philip bilang manager noong nakaraang taon, kaya tumaas ang kanyang sweldo ngayong taon. Kaya, hindi siya hilig magnakaw ng pera namin dahil ayaw niyang mahuli sa paggawa ng ganoon. Manam, that makes sense. Hindi pa rin ganoon kasarap ang pakiramdam ni Aubrey. Ang $5,000 na ibinigay ni David sa akin, ang pera na iyon ay sa pamilya ni Jones.
Hindi ko nais na kunin ang pera ng bastard na nagpilit sa akin na manirahan sa kalye. Ngunit gagamitin ko ang pera na ito bilang pundasyon upang itayo ang aking sarili upang balang araw ay mabayaran kita at ang iyong pamilya ng napakamahal. Samantala, mahinang hindi sumang-ayon si Philip. Ipagpaumanhin niyo po, Ginoo. Hindi ko kaya. Hindi ko siya maaalis sa trabaho maliban kung nakagawa siya ng isang bagay na karapat-dapat na tanggalin. Nagtaas ng kilay si Jason. Gusto mo bang matanggal sa trabaho kasama niya, Philip? Umunat ang noo ni Philip. Sino ba talaga ang lalaking ito? Hindi pa rin siya umatras. Sorry po, sir. Mangyaring huwag gawin ito. Sinusubukan mo pa rin kumilos bilang isang mahusay na manager, ha? Kinuha ni Philip ang kanyang mobile at pumili ng numero sa listahan ng contact. Nagsimulang tumibok ng mabilis ang puso ni Philip. Kumusta, Sir Jefferson? Ang mga salita ni Jason ay nagpalubog sa puso ni Philip. Ako si Jason Brown, ang mayordomo ni Albert Jones. Oh, ano ito, Mr. Jason? Magalang na tugon ni Jefferson mula sa kabilang panig. Dahil inilagay ni Jason ang tawag sa speaker mode, naririnig din ni Philip ang boses na halos hindi niya nakikilala. Nakakabigla na si Philip na kilala ni Jason si Jefferson, ang chairman ng kumpanya ng Parker, ngunit pagkatapos ay iginagalang ni Jefferson ang lalaking ito na mayordomo ng ibang tao. Sa puntong ito, napagtanto niya na si Jason ay nagtatrabaho para sa mga piteng na makakain ng mga piteng. Wala naman, sir, nagsalita si Jason. Gusto ko lang tanggalin sa trabaho ang isang empleyado sa isa sa iyong mga tindahan. Pwede ba? Makipag-usap sa manager ng tindahan. Oo naman. Maaari mong tanggalin ang lahat ng mga empleyado kung iniinis ka nila, sabi ni Jefferson na nagpang-inig kay Philip. Ngumiti si Jason at inabot ang mobile kay Philip na pagkatapos ay nakatanggap ng simpleng mensahe mula kay Jefferson. Kung hindi niya tinanggal ang empleyado sa tindahan, mawawalan siya ng trabaho. Nakuha ni Philip ang mensahe ng malakas at malinaw. Kahit na hindi binanggit ni Jason sa pag-uusap na ginugulo siya ng manager. Tapat na matalino si Jefferson upang mabilis na maunawaan ang sitwasyon at pagkatapos ay bigyan ng babala si Philip ng naaayon. Hindi nakakagulat na ang taong ito, si Jefferson Parker, ay nakapagtayo ng isang napakalaking kumpanya ng pananamit na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Natapos ang tawag at natutunan ni Philip ang kanyang leksyon. Wala siyang ideya na si Jason ay mula sa makapangyarihang pamilyang Jones. Ilang beses niyang narinig ang pangalang Jones na dinala ng mga miyembro ng pamilyang Jackson. Ngunit hindi niya naisip na ito ang trilyonaryo na pamilyang Jones dahil hindi niya inaasahan na si David at ang kanyang pamilya ay kaanib sa gayong mga tao. At muli, bumili si David ng mga suit na nagkakahalaga ng 18 milyong dolyar. Kung iisipin, naging makabuluhan ang lahat ngayon. Ibinalik ni Philip ang cellphone ni Jason. Salamat sa hindi mo sinasabi sa akin. Pinibigyan lang kita ng pangalawang pagkakataon simula noon hindi mo naman kilala kung sino ako. Sabi ni Jason at walang sabing umalis dahil alam niyang si Philip ang matatapos sa trabaho. Karaniwang ibinabalik ni Philip ang lollipop sa kanyang bibig kapag walang tao, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya iyon ginawa. Dumiretso siya kay Aubrey na nag-iimpake ng mga damit pabalik sa mga stand. Nang makita si Philip, napangiti si Aubrey. Hindi makangiti si Philip. Paumanhin, ngunit kailangan mong maghanap ng ibang trabaho. Bumagsak ang damit sa mga kamay ni Aubrey, at namuo ang ekspresyon niya. Abangan ang susunod na kabanata. Please like and subscribe my channel. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.